Nung palakasin, Lord, sa kabila, Panginoon, ng lahat-lahat ng nangyayari sa kanilang buhay, Panginoon. Yes, Lord. Sila rin po, Panginoon, ay ibigay mo, Panginoon, yung physical needs, Panginoon nila, Yes. ang kanilang mga pagkain, Panginoon, ang mga bata, mga babies, Panginoon, ang mga nasa evacuation centers, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, Lord God, inilapit namin sa inyo, Panginoon, through prayers, Ama, kung wala man kaming maibigay, Panginoon, ang nanais namin, Lord God, ang ilang puso, Panginoon, ay lumapit sa inyo, Panginoon, makilala kanila bilang kanilang personal Savior, Panginoon, dahil, Lord God, alam namin, Lord God, na ito ay reminder sa amin ng pag-shake mo sa Pilipinas, Panginoon, ay reminder, Panginoon, na magising ang lahat ng Pilipino, Panginoon, dahil Yes, marami ng Father, religion hallelujah. sa bansang ito, Panginoon, na inaakala ng mga Pilipino na makapagliligtas ang religion. Ngunit, Panginoon, sinabi mo sa inyong salita, Yes. Panginoon, na walang anumang bagay makapagliligtas sa amin, kundi sa pamagitan na lamang ng iyong kaisa-isang anak, Lord. Yes, Panginoon, ngayong panahon na ito, Panginoon, nawa, Lord God, umalab, Panginoon, muli ang aming pag-ibig sa inyo, Panginoon. Yung flame, Panginoon, na ninanais mo, Lord God, na kami ay laging magkaroon, Panginoon, ng puso sa salita mo, Panginoon. Lagi kami magkaroon ng deep conversation sa inyo, Panginoon, personal relationship, Panginoon. Through your Holy Spirit, Panginoon, alam namin, Lord God, na bilang tao, Lord God, ito ay mahirap, Panginoon, hindi namin kaya, Panginoon, kundi sa pamagitan lamang, Panginoon, yung Holy Spirit, Panginoon, nawa, Ama, sa panahon na ito, Lord God, ang mga bata, ang mga kabataan, Panginoon, mga may edad, Panginoon, ay tawagin mo, Panginoon, sila, Lord God, ay ang Holy Spirit mo ang iyong ibigay, Panginoon, sa panahon na ito, Lord God, upang kami, Panginoon, ay masama, Panginoon, sa rapture na ito, Panginoon, na darating, Panginoon, kami, Lord God, ay makasama sa bride, Panginoon, hindi kami may iwan, Panginoon. Kami, Lord God, ay patuloy din nanalangin, Lord, sa mga mahal namin sa buhay na hindi pa nabuborn again, Panginoon. Alam namin, Lord God, na ito, Panginoon, ay mystery, Panginoon, pagiging born again, Panginoon, ay hindi namin kaya, Panginoon, kundi through prayers, Panginoon, alam namin nakikilos ang salita mo, kikilos ang iyong Holy Spirit sa kanilang mga puso, Panginoon, dahil Ama, kaya hindi ka pa dumarating ay sinabi mo sa inyong salita na ang nagbibigay ka ng oras, Panginoon, upang may magbalik loob sa inyo, Panginoon, upang, Panginoon, maraming pang maligtas, Panginoon, dahil tapat kang nangako sa amin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang magbibigay pa ng oras, Panginoon, upang masama, Panginoon, sa kahulihang, Panginoon, yung bride, Panginoon, na lost pa, Panginoon. Alam po namin, Ama, na marami pang nangyari sa bansang ito. Alam namin, Lord God, na ito po, Panginoon, ay reminder din sa ibang bansa, Panginoon, na balik loob sa inyo, Panginoon. Alam namin, Lord God, ang lahat ay may purpose ka. Ang lahat din, Ama, na nangyayari sa aming buhay, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Ama, patuloy ka namin tinataas, Lord, patuloy namin dinadalangin na patuloy mo kaming palakasin, Ama, patuloy niyong ialag yung faith, yung pag-ibig namin sa inyo, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, ang perfect love namin, Panginoon. Ikaw ang tunay naming kaligayahan, Ama, ikaw po, Panginoon, ang perfect peace namin, Panginoon. Yes, Lord. Sa inyo kami nakakatagpo, Panginoon, ng perfect rest, Panginoon, dahil ang lahat ng perfect, Panginoon, ay sa inyo namin matatagpuan, sa kaisa-isa ninyong anak, Panginoon. Patuloy ka namin sinasamba ngayong tanghaling ito, Panginoon. Yes, Patuloy Lord, mo kami ang hallelujah. pagpapalain, Panginoon, ang mga bata na nakikinig ngayon, Panginoon, hanggang sa pinakamatanda, Panginoon. Ikintal mo, Ama, ang inyong mga banal na salita, Panginoon. Ang mga batang ito, Panginoon, ay gagamitin mo din, Panginoon, sa revival, Panginoon, na gagawin mo sa aming bansa, Panginoon. Ang mga batang ito, Lord, ay gagamitin mo for your kingdom purpose, Panginoon. Yes. Na sila, Panginoon, ay lalaking, Panginoon, na may banal na takot sa inyo, Panginoon. Sila may holy fear sa kanilang mga puso, Panginoon. Hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon, ikaw ang kanilang pupurihin, Ama, ikaw ang kanilang sasambahin, Panginoon. Patuloy po kami ingatan, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa aming mga puso, Ama. Buksan niyo po aming mga puso at isipan sa mga banal na salita, Panginoon, na dadalhin ng inyong lingkod, Panginoon. Patuloy gamitin si Pastor Jan, Panginoon, sa iba't ibang dako, Panginoon. Patuloy siyang i-anoint, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ang inyong habag, Panginoon, yung biyaya, Panginoon, na igawad mo sa amin, Panginoon. Patuloy mo kami pagpalain sa lahat ng aspeto, Ama, ng aming buhay, Ama. Ito po, Panginoon, ang aming mga samot dalangin, ikaw ang panguna sa aming pananambahan, Panginoon, hanggang sa matapos, Panginoon, hanggang sa kami iuwi sa aming mga bahay, Panginoon, kami, Panginoon, ay patuloy yung pagpapalain, Ama. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Praise God, mga kapatid, no? Magandang tanghali po sa ating lahat. Okay? So, batiin natin yung mga katabi natin. Sabihin natin, God bless you. God bless you. Ayan. Ay, God bless you. ba't hindi pa nakauna na to lang? Nakauna pa pala. Hallelujah.
Ayan, so mga kapatid, kung nais ko lang pong ipakilala sa inyo si si Mami Auring, tiga Palmera. Malapit lang sila Mami Auring sa phase 2. Ayan po, si Mami Auring. Ayan. Ano to? Kanina pa ito nakaon? Ilong nagpe-pray. Si Shalom. Okay, so mga kapatid, no, tawag dito. So mabagyo ngayon at we are thankful na nandito tayo. May iba tayong kapatid na hindi sila makakarating dahil maybe mataas yung tubig, ganyan. No? Pero we are thankful na hindi masyadong malakas yung ulan kahit signal number 2 tayo. Ayan, so ipag-pray po natin yung mga kapatid natin na naapektuhan po ng kalamidad, mga trahedya na nangyayari po sa ating bansa. We are thankful na binibigyan pa rin tayo ng Diyos, no, ng magandang oras para magsama-sama po tayo. At humingi rin ako ng paumanhin, no, sa mga kapatid din natin dito sa tahanan ng De Los Reyes. Kasi minsan may pabigla-bigla na dito natin gawin yung pagsambayan. Pero thankful tayo dahil always welcome tayo dito. Ayan, sa paikipagtulungan po sa ating mga kapatiran dito po sa Pleasant. So mga kapatid, ipag-pray natin sa Diyos, no, yung patuloy po, yung nangyayari pong mga paglindol, tulad kanina ng sinabi ng Tito Romy na maraming mga nangyayari po no, na hindi inaasahan. At ganun din po, ipag-pray din natin, mahalaga po yung mga may karamdaman. Sino po ba rito yung mga mayroon pang mahal sa buhay na may sakit po, no? Ako po mayroon, no? Baka kayo mayroon din. So, mga kapatid, tuloy-tuloy lang natin ipag-pray, no? Mahalaga po yung prayer, eh. Sa mga may sakit, sa mga may kabigatan sa puso, sa mga may problema sa pamilya, sa mga may personal na problema. Alam niyo po ang sagot sa lahat ng ito? So, kailangan po, kausapin natin ng Diyos, no? Imbis na magpanik tayo, sabihin natin na, Lord, anong gagawin ko, Lord? Marami na akong problema, eto na naman, 10 na nga, ngayon, 19 na. So, mga kapatid, no, ang susi para dyan, para tayo ay ma-encourage, walang iba kundi manalangin. No? Sabi nga ng Bible sa atin, manalangin kayong walang patid. Kahit po sa problema ng bayan, kailangan talaga mag-pray tayo, no? So, ako nalulungkot kasi maraming mga church leaders nakikipag-diskusyon pa sa politika, eh. No, ganyan, ano? Kasi may, alam nyo po, di ba, naalala nyo po ba yung isang malaking grupo ng Pentecostal sa Pilipinas, no? Yung Villanueva family, nakaka-relate po tayo. Di ba may anak si Brother Eddie, di ba? Si Senator John Villanueva, Joel Tita, no? Na nasangkot din, ano? Sa flood control, yun nga, anomaly. So, medyo nakikriticize sila kasi pinagtatanggol pa ni Brother Eddie yung kanyang anak. So, alam niyo po ang maganda, imbis na isama sa political issue, no, yung mga gathering ng mga Christians, much better manalangin, no? Kung may mali, mag-repent, no? Kasi ganoon talaga, eh, no? Wala namang perpektong Kristiyano talaga na nakakalakad ng tumpak, eh, no? May mga panahon na natitisod, may panahon na nagkakasala, no? So, much better aminin natin sa Diyos. No, Panginoon, nagkamali ako, natukso ako, halimbawa ganyan, ano? Huwag mo natin i-justify na ang anak ko'y matino, ganun. So, much better tanggapin natin na maaaring may pagkakamali. Alam nyo, no, ang Diyos, sabi nga ng Bible, mga kapatid, di ba may nakalagay? Siya po ay pumapabor sa mga nagpapakababa. Alam nyo ba yun? Di ba, no? Sabi ng Diyos, sa nagpapakababa, ako ay napiplease. Pero pag nagpapakataas pa tayo, ibababa tayo ng Diyos dyan. No? Kung sasabihin pa natin na, Lord, matino naman ako, Lord, hindi naman ako gumagawa ng di ba? So, mahalaga po, na tayo po ay nagpapaka-humble sa Diyos. So, mga kapatid, ay welcome dun sa mga kapatid natin. Mabuti nakahabol. So, mga kapatid, pray tayo sandali at hingin natin sa Diyos yung atin pong fellowship dahil masaya po, no, na kahit may bagyo ay magkakasama po tayo. So let us pray, mga kapatid. Dakilang Ama, dinadala po namin sa tanghaling ito ang aming mga kapatid. Pagpalain niyo kaming lahat na nandito ngayon. We are thankful na kami po ay nagkita-kita dito po sa tahanan ng mga kapatid namin sa Pleasant. Pagpalain niyo po ang aming fellowship sa araw na ito. Pagpalain niyo rin, Ama,
ang inyong salita na kailangan naming matanggap ngayong araw na ito. We are thankful, Father, na bagamat nakaka-encounter kami ngayon ng mga baku-bakong daan sa aming pag-travel sa mundong ito. May mga travail, may mga pagsubok, may mga paglindol, mga bagyo, mga problema sa politika, problema sa gobyerno, personal ding problema, mga sakit, mga bagay na hindi inaasahan. Amang makalangit, wala kaming ibang pwedeng puntahan kundi kayo. Dahil hindi kami pwedeng magmalaki na kaya namin. Ito po'y inyong mensahe sa amin na kailangan kaming sumandal sa inyong biyaya. Kailangan kaming magtiwala sa inyong habag sa panahon ng pangangailangan. Sinabi niyo, Ama, bukas ang inyong langit dahil ang inyong mga anak ay mayroong access sa mercy seat. Mayroon pong sinasabi ang inyong salita na mayroon kaming connection sa luklukan ng awa. Ama, matuto kaming lumapit bilang inyong mga tupa. Kung kami ay kabilang sa inyong mga anak, lalapit kami sa luklukan ng awa at sasabihin namin, Ama, tulungan nyo ang inyong mga anak. Tulungan nyo kami. Ma-overcome namin dahil na-overcome na ng inyong anak ang mundong ito. Turuan nyo rin kaming maging overcomers. Turuan nyo kami na to conquer sin. To conquer mga bagay na mali sa amin. To conquer corruption. To conquer sickness. Sa tulong nyo po, even death, nagtagumpay din kayo sa kamatayan. Ama, salamat na mayroon kaming pag-asa. Mayroon kaming absolute hope dahil si Jesus ay naghahari na ngayon. At siya ngayon ay muling babalik para maghari sa amin. Maghari sa mundong ito. People sa mundong ito, they don't want king. Hindi nila kailangan. Ang mga tao po ay naghahari sa kanilang mga sarili. Ama, turuan nyo kami na kami po'y mag-submit kay Jesus. Mag-submit kami sa nag-iisang King. Dahil nasa Kanya ang peace. Nasa Kanya ang aming kapayapaan. Nasa Kanya ang healing. Nasa Kanya ang kasaganaan. At higit ang kaligtasan. Pagpalain niyo po ang araw na ito. Ito ang aming panalangin in the name of the Lord Jesus Christ. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, may narinig na ba kayo na Lucky 9 na salita? Nakarinig na ba kayo? Sino na napunta ng Divisoria? Meron bang mall doon 999? May ganun ba? O kaya na, no? Kasi ano, no? Sinasabi ng mga pingshoy, sinasabi ng ibang mga mag-aaral ng mga numerology na ang 9 daw ay lucky. Ayan. Pero alam niyo po sa Bible, ang numero 9 ay blessed. Sabi niyo nga po, blessed. Isa pa po, blessed. Pinagpala, no? Why? Kasi alam niyo po, sabi niyo nga po, Holy Spirit. Yan. Alam niyo po, ang Holy Spirit, mga kapatid, no, ay mayroong bunga. Alam niyo po ba yung bungang salita? Yung tumutubo sa puno, no? So, kapag nasa atin ang Holy Spirit, mayroong bunga. So, fruit. So, ilang fruit ang mayroon? Alam niyo po ba na may 9 fruit of the Holy Spirit? No? So, mga kapatid, basahin natin yung Galatians, no? Ito nakasulat. Okay, samahan niyo ako. Galatians, ito yung ating mababasa sa 9 fruit of the Holy Spirit. No? Gusto ko lang pong i-connect ito sa atin ngayong tanghali. So sabi rito, Galatians 5, basahin natin yung verse 22 to 23. Sabi rito, ang bunga ng Espiritu, bunga, fruit, ay ano po yun? Ang sabi, love. Sabihin nga po natin love. Pag-ibig. And then anong ikalawa? Katuwaan. Anong pangatlo? Peace. No? Kapayapaan. Ano po yung pang-apat? Pagtsatsaga. Pagpapahinuhod. No? So, pagtsatsaga. Kasama yan, mga kapatid. No? Sinatsaga natin ang mga bagay-bagay. Ano po yung pang-5? Kagandahang loob. Kalinisan ng puso. Ano po yung pang-6? Kabutihan. Ano po yung pang-7? Pagtatapat. Ano po yung pang-8? Kaamuan, no? Pagiging meek. At ano po yung pang-9? Pagpipigil sa sarili, no? Temperance, self-control.
So, ito yung siyam, no, na bunga ng Holy Spirit. Pero mga kapatid, ikukunik ko ito sa isang siyam pa. Alam niyo po kasi, no, sa panahon natin, the Lord Jesus will come. No, babalik po siya. Sabihin nga po natin, Jesus will come. No? So, may sinasabi sa Bible, no, may nakasulat na ang Panginoon natin ay nasa mga pinto na. So, malapit na siya talagang bumalik. No? Sabi sa James, sabi ng Bible, nasa pinto na siya. So, ang Panginoong Jesus, pababa na siya rito. No? Sa mundong ito. At inaasahan natin yan. So, meron pong siyam na bagay para tayo po ay handa sa pagdating ni Jesus. No? Mga kapatid, sabihin nga po natin, kahandaan. Sabihin po natin. Isa pa po, kahandaan. So, di ba mga tao ngayon naghahanda? Naghahanda sa lindol. Naghahanda sa, ano yun? May sinasabi pa, no? Climate change. Naghahanda tayo sa climate change. Pero ang tanong, naghahanda ba ang tao sa pagdating ni Jesus? Mga kapatid, di ba? Naghahanda tayo sa climate change, sa lindol, sa tagutom, sa salot. Pero ang tanong, handa ba ang tao na harapin ang hari natin? So kailangan mga kapatid, kung handa tayo, kailangan mas handa tayo sa pagdating niya. Amen po ba? Kasi mga kapatid, sabi nga ng Bible, lahat ng tao ay haharap sa Panginoon. Lahat po tayo, no? Ano man ang ating status sa buhay, we will face the Lord Jesus. So kailangan handa tayo dyan. Kasi mga kapatid, kung wala tayong kahandaan na harapin siya, alam niyo po, dangerous yun, no? Kasi ang sabi ng Bible, sa pagbabalik niya, He will judge the world, no? Huhukuman niya ang mundo. Mga kapatid, kapag hindi tayo kabilang sa kanyang kawan, kasama tayong huhukuman. Ganun po yun, ano? Pero kung kabilang tayo sa kanyang mga tupa, ang sabi, wala ng paghatol. So mga kapatid, ito yung panawagan ng Diyos sa atin, ano? So ano ba yung siyam na bagay para handa tayo? Kasi may 9 fruit of the Holy Spirit, eh. Ito po, sa Thessalonians, okay, basahin natin yung sinasabi ng Bible sa 1 Thessalonians. Ito po may siyam na bagay, no? Para tayo po ay handa. Ito yung una. Paano ba maghanda sa pagdating ni Jesus? Basahin ko sa inyo, 1 Thessalonians chapter 5, verse 15. Sabi rito, tingnan ninyo, huwag gumanti ang sino man ng masama sa masama. Number 1. Mga kapatid, may kagalit ba tayo? Hello? Sino rito may kaaway? Yan. Umamin ha, yung may kaaway. Okay. Alam niyo ho ba ang sabi ng Bible? Ang pangganti sa masama kung kayo ay ginawa ng hindi tama. Sino man yan? No? Ang sabi sa atin, mabuti ang iganti natin. Amen ba mga kapatid, no? So isa ito sa bagay na dapat tayo ay handa kung paano ba natin nilalabanan ang masama. Namang panglaban sa masama, kabutihan, no? So mga kapatid, mahalaga yan, no? Handa tayong gumanti ng mabuti. Kasi mga kapatid, tandaan natin ha, ang Diyos ang gaganti. Amen po ba, no? Sa mga bagay na ginagawan tayo ng hindi tama. Ang Diyos ang gaganti dyan, no? Kaya, mga kapatid, no, huwag kayong gaganti sa sarili nyo. Amen po, no? Diyos ang bahala dyan. Alam niyo po, ang Diyos hindi natutulog. No? Alam niya ang gagawin, no? Si David nga, naalala niyo ba si David, no? Si David, nang siya ay inaapi ng kanyang mahal na hari, no? Kasi si David, tatay-tatayan niya si Saul, no? Sa Bible nakasulat na meron siyang tatay-tatayan, tinuri niyang tatay, pero itinuri siyang kaaway. So, alam niyo, maraming pagkakataon si David, papatay niya na yun eh. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, huwag mong gawin yan, no? So sabi ni David, maraming panahon, mahal na hari, gusto kitang patayin, malapit ka sa akin, ano? Anytime mapapatay kita. Pero, anong sabi ni David? Hindi ko pwedeng gamitin sa sarili kong kamay ang pagganti, no? Sabi niya, dahil Diyos ang nagluklok sa'yo. Amen po ba, no? So, mga kapatid, no? Di ba marami sa ating mga leaders ang kurap? Amen po ba? Pero niluklok ng tao. Tama ho ba? Inalaw ng Diyos. So, anong dapat gawin sa mga to kapag naging para silang Saul na naging kurap? Sabi ni David, Diyos ang bahala sa'yo. No? God will do justice. Kaya mga kapatid, no, sa buhay natin, gantihan natin ang mabuti ang masama. Hindi masama sa masama, no? Hindi ganun ang mga tupa ng Diyos. Amen po, mga kapatid, no, nakikinig po, no? Hindi tayo, alam niyo ang mga tupa ng Diyos, no? Maamo talaga tayo, no? Hindi tayo gumaganti ng masama sa masama, no? Sabi sa atin, mabuti ang ipangganti natin.
Ikalawang bagay, may nakalagay po. Sabi rito, magalak kayong lagi. Ano po yung number 2, mga kapatid? Magalak. Sino po rito yung masaya? Sino po rito? Okay. Sino po rito yung malungkot dahil walang pera? Mga kapatid, sino po? Yes. Okay. Sino po rito yung masaya kahit walang pera? Yay! Okay. Panakala tayo. Yay. So, sino rito yung kaaway ang asawa ngayon? Meron ba? Wala. Okay. So, sino rito ngayon yung may blessing? May blessing. Yes. So, mga kapatid, no? Alam niyo po, may mga kapatid din tayong malungkot, no? Kasi may mga burden, no? Sabi niyo nga po, kabigatan. So, mga kapatid, tandaan natin ang buhay hindi laging masaya. Tama ho ba? May panahon na mabigat, may panahon ng pagsubok. Pero anong sabi ng Bible? Hindi pwedeng mawala ang kagalakan. Amen po ba, no? Pag sinabing kagalakan, hindi siya situational, no? Baka iniisip natin na masaya lang tayo kasi nandyan yung ating pamilya o kaya dinalaw tayo, may sakit tayo. Actually, sabi ng Bible, ang pagiging masayahin o kagalakan sa Diyos, kahit po may pagsubok. No? Amen po ba? Kahit po may kabigatan. Sabi ng Bible, maggalak kayo. Sabi rito, maggalak kayong lagi. Pag sinabi kasing rejoice in the Lord always dapat, no? So, hindi naman sinasabi na hindi tayo dapat makaramdam. Hindi naman ibig sabihin na hindi tayo nalulungkot. Ang ibig lang sabihin, mga kapatid, no? Pag sinabing nagagalak, sa panahon man ng kalungkutan, alam natin may kasama tayo. Amen po ba, no? Kaya panatag tayo, no? Panahon, naalala nyo ba dito, di ba si Tita Flor? Naalala ko yung kwento nyo, na may panahon sa buhay natin na nagkakasakit ang mahal sa buhay. Amen po ba ron? Mabigat na sakit. Hindi biro, mga kapatid. Ako, nawalan ako ng kapatid sa cancer. Nawalan po ako ng kapatid sa cancer, no? Nawalan ako ng tiyahin sa cancer. Kaya nga, naalala ko po, no, may isang preaching, no, na ang pamagat ay, takot ka ba sa cancer? No? So, mga kapatid, ang sabi ng preacher, cancer ka lang. May Diyos kami. So, mga kapatid, no, ang cancer, patayin man niya ang katawan natin, pero may hindi siya kayang patayin. Amen po ba? Yung faith na nasa atin. Pananampalataya. Kaya ang sabi sa atin, magalak tayo kasi alam natin na may kasama tayo. No? Sa panahon ng kabigatan, may kasama tayo. Magalak tayo lagi. Pangatlong bagay ang sabi, pray always. Sabihin nyo nga mga kapatid, prayer. O may tanong tayo, ilang beses tayo nagpipray sa 24 oras? Ito muna ang tanong ko, ilang beses tayo nagsi-cellphone sa 24 oras? Sige muna. Okay. Ilang beses tayong nagpipray sa 24 hours? Ayun. So, okay. May 6 minutes, may 30 minutes. Maganda yun mahaba-haba na yun Okay, 30 minutes. Mga kapatid, alam niyo ho ba, no? Ang in-spend natin sa gadget sa 24 hours ay masaya lang tayo. Tama ba? Connected tayo sa mundo, connected tayo sa mga tropa-tropa, connected tayo sa balita. Pero alam niyo ba sa prayer, kanino tayo connected? Sa prayer, sa Diyos. At mga kapatid, pag connected sa Diyos, ang sabi ng Bible, blessed are you. Amen po ba? So mga kapatid, kung tayo ay nag-pray lang ng 2 minutes, blessed lang tayo ng 2 minutes. Diba? Pag nag-pray ka ng 30 minutes, blessed ka lang ng 30 minutes. Pero pag nag-pray ka ng 1 oras, meron bang makakasagot? May 1 hour ba? So, mga kapatid, no? Alam nyo, mahalagang prayer. Kasi ang prayer po, ito yung nagdadala ng kalakasang spiritual sa atin. Alam nyo po, sa sermon, pwede nyo akong tulugan. Sa panalangin, kayo ang lumalapit sa Diyos. Amen ba mga kapatid, no? Sabi nga ang sermon, pwedeng makalimutan yan mamaya. Di ba? Pero po, ang panalangin nyo sa Diyos, petition nyo sa Diyos, hindi kayo kakalimutan ng Diyos. Kaya mga kapatid, no? Alam nyo po, sa totoo lang ito, unang-unang pinakamahalaga sa akin prayer. Ikalawa na lang ang mensahe. Amen po? Panalangin, napakahalaga. No? Alam nyo, kahit tayo ay makinig ng sermon, pero walang prayer, walang lakas. Hindi tayo connected sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon sa atin nakasulat, manalangin kayong walang patid, walang tigil. Kasi mga kapatid, maraming problema sa mundo, sa bansa, no? At ang solusyon dyan, prayer. Panalangin talaga. Wala pong iba, no? Sabi manalangin kayo, dapat nga walang patid.
So, Pastor, paano yun? May ginagawa kami. Simple lang. May ginagawa ka ba? Manalangin ka sa isip. Nagluluto. Lord, sana yung luto ko masarap. Ganun. Prayer na yun dito. No? Anong ginagawa mo? Nag-o-office ka? O Lord, sana itong ginagawa ko sa office, maging maganda to, no? So, mga kapatid, ano man ang ginagawa natin, sa Diyos natin yun ginagawa, no? So, prayer po ang kailangan. Sino bang nabibigatan na rito sa buhay, no? Dahil sa bahay, pang araw-araw. Akala ko noon dito, pag nasa bahay, madali. Mahirap palang maging nanay din. O mahirap pala, no? Mag-alaga ng mga bata, maglaba, maglinis ng bahay. Mahirap pala. Kaya proud ako sa mga lalaking tumutulong sa asawa talaga. Oo, totoo yan. Totoo talaga yan. Ano? Kaya, ngayon kasi asawa ko, ginugulpi ako eh. Oo. Pero yung ano na yun, mga kapatid, no? Para, hindi mahal gulpi sa salita. Para, ano po, para ma-remind yung mga lalaki. Ako po kasama ako doon, ano? Na kailangan talaga, ano? Tumulong tayo. Kaya sabi mga kapatid, may nakasulat dito, no, na magagawa natin yung sa panalangin. No? Prayer is the key para magawa yung mga bagay-bagay. Alam niyo po, ito yung susunod, mga kapatid, mahalaga to. No? Sabi rito, sa lahat ng mga bagay, magpasalamat sa Diyos. Sino rito yung nakakalimutan magpasalamat sa Diyos? No? Pag nagpapasalamat tayo sa mga boss natin pag sineswelduhan, nagpapasalamat tayo sa mga anak pag may padala. Pero alam niyo ba na ang lahat ng biyayang nasa atin ay kanino galing? Sige po. Kay God, no? So kailangan sa Diyos na una magpasalamat. Lord, binigyan ako ng anak ko, thank you. Salamat, Lord, no? Lord, binigyan ako ng mga kapatid, salamat. So sa Diyos nang gagaling. Kaya kailangan, tayo magpasalamat sa Diyos. Kasi ano man yung hawak natin, hindi tayo may-ari niyan. Tama ho ba? Manager lang tayo. No? Pinahahawak lang ni Lord yan. Sabi ng Bible, walang pag-aari ang tao dito. No? Kahit nga yung buhay nyo, hindi inyo eh. Kabalin, no? Diba? Pag sabi nga ni Lord, kunin ko na yan ha. May magagawa ba tayo? Wala. So sabi ng Bible, magpasalamat kayo. Kasi si God, binigyan pa kayo ng buhay. Ngayon, buhay pa tayo dito eh. No? Nakakahinga pa, no? May biyaya pa. Sabi rito, ito yung susunod. Huwag niyong papatayin ang banal na espiritu, yung kanyang ningas, no? So, alam niyo po yung may sinabi sa Bible no, ningas, ibig sabihin, yung Holy Spirit pag nagpapahayag, huwag nating patayin, no? Imbis na patayin natin, ang kailangan natin tanggapin, no? Sabihin niyo nga mga kapatid, tinatanggap ko. Sabihin niyo po, tinatanggap ko, no? So kapag ang Holy Spirit, tinatama tayo, tanggapin natin, ano? Huwag nating sabihin na, ayoko Lord, ayoko makinig, no? Ayoko ng rebuke mo. Hindi gano'n, no? Pag totoong Kristiyano tayo, tatanggapin natin yung pagwawasto ng Holy Spirit. Kaya ang sabi rito may nakasulat, huwag niyong papatayin yan. Kasi, pag tinanggap natin ang Panginoon no, sa kanyang pagtatama sa mali natin, ang sabi ng Bible, we are blessed. Sabi niyo nga po, blessed tayo. Ayan. Gusto niyo bang i-reject yung biyaya ng Diyos? Gusto ba nating huwag tanggapin? Nasa saying, di ba? Hindi maganda. Ano yung susunod? Sabi rito, huwag ninyong hamakin ang prophecy. So, mga kapatid, may nakalagay sa Bible, di ba? Sabi nyo nga po, prophecy. May hula, no? Alam nyo ba yung big one? 2,000 pa pala dito hinulaan na, no? Na may darating na big one. Ano ba yung big one, Pastor? 7.1 to 7.9 na magnitude. Nakikinig po? Natatama sa National Capital Region. So, malakas na lindol. Ang inaasahan nga ng mga tao ay, yung P-box to, sabi nila, 50 daw dito. Naku, malaki, ano? Pero ako, etong akin, ano, mga 30. No, 30,000 ang pwedeng mamatay sa Metro Manila, kasama na lahat, no? Bulacan, Laguna, yung kasama sa fault line. So, mga kapatid, tanong, Pastor, bakit ang Pilipinas nililindol, binabagyo? Pasensya na po, kasama tayo sa ring of fire. No? Ang ating bansa po ay blessed. Dahil tayo ay nililindol, tayo ay daanan ng bagyo. Mga kapatid, no, ang bansang Pilipinas, ang isa sa mga bansa na dapat magpasalamat ang mga bansa sa Southeast Asia. Alam niyo ho ba na ang Pilipinas ang tigasalo ng bagyo? Alam niyo ho ba na walang masyadong bagyo sa Vietnam? Walang masyadong bagyo sa Borneo? Walang masyadong bagyo sa Hong Kung, kumbaga Hong Kong, sa bagay katabi natin.
Pero yung mga bansa na nasa likod natin, kadalasan, pagdating sa kanila ng bagyo, mahina na. Sino yung bansang sumasalubong sa bagyo? Sino po? Pilipinas, no? Tayo kasi dito ang nasa harap ng Pacific. Yung mga bansa sa tulad ng Cambodia, Thailand, nasa likod natin. Kaya ang mga Pilipino, nasa frontline. Nakikinig mga kapatid, no? Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang mga Pilipino daw nandoon sa ibang bansa. Bakit tayo ay parang binabala sa kanyon, no? Kasi huwag tayong malulungkot ha. Ang mga Pilipino kasi frontliner. Ganun talaga. Nasa unahan lagi tayo. Bala tayo lagi sa kanyon. Ganun po, no? Kaya sabi rito mga kapatid na kalagay, huwag nating hamakin ang prophecy, no? So, ito'y prediction, no? So Lord, anong gagawin namin kung may mga ganitong prophecy na lindol, darating na kayo, anong dapat gawin? Huwag nating hamakin. May nagsasabi nga, eto nalulungkot ako, no? Sabi ng mga nasa social media, yung P-Box, pahula-hula. Sabi wala namang lindol na dumarating since magkaroon ng 1990. Sino rito yung buhay na nun? 1990. Killer quake sa Kabanatuan ng Sentro. Di ba? Naabutan ko yon kasi 1990 buhay na ako Ang lakas ng lindol, grade 5 ako, no? Ang lakas sobra. 7.3 ba yun? Parang gano'n, no? So, naalala niyo ba yung Hyatt Hotel dito sa Baguio? Tapos yung school ng Kabanatuan, no? May isang school doon, maraming namatay. So, alam niyo po, maraming kinitil na buhay ang 1990 na lindol. Mga kapatid, asahan niyo yung darating mas malakas, no? At mas matindi. Sabi nila, wala naman yung P-Box, nang huhula lang, nananakot lang. Hindi tayo nananakot. Darating yun, Minsan uugan nilang mararamdaman natin. Pero ang sabi sa atin, mga kapatid, huwag nating hamakin, imbis na hamakin, ipanalangin. Amen po ba? Huwag nating hamakin yung mga prediction na yan, no, na sinasabi natin, wala naman, matagal pa yan. Kailangan tayong handa. Sabi niyo nga po, handa ako. Isa pa po, handa ako. So, kailangan prepare tayo, no? So, sabi ng Bible, huwag nating hamakin ang mga prophecy. And then, ang sabi ito yung susunod, ang sabi, layuan natin ang mga bagay na masama. Amen po ba? So, mga kapatid, pag alam nyo nakakasama, layuan natin, no? Hindi, ang masama kasi lumalapit yan Dapat ikaw lumayo. So, kada lapit, layo ka. Ganon. Ano yung kasunod? Ang sabi sa atin, nakalagay ito, subukin ninyo ang lahat ng bagay, pakaingatan natin ang mabuti. Ang sabi ng Bible, kung ano yung mabuti, ingatan natin. Amen po ba? O may tanong ako, ano ba yung bagay na dapat nating ingatan sa buhay natin? Mga kapatid, buhay ba natin? Buhay lang ba natin? Ano yung dapat nating ingatan sa puso natin? Alam niyo kung ano? Pananampalataya. Amen po ba? So alam niyo mga kapatid, ito pwedeng mawala lahat sa atin, pero hindi ang pananampalataya ng Diyos, no? Mawawala sa atin lahat pagdating ng panahon Pero ang Diyos hindi tayo iiwan. Amen po ba ron? Kaya may nakalagay dito, sabi rito, ingatan nyo yung mabuti. Di ba? Di ba yung mga anak natin, iniingatan natin, di ba? Sino rito may mga anak, kami may mga anak sa espiritu, iniingatan. Kayo may mga anak, di ba, iniingatan. O may tanong ako, paglaki mo ng mga anak nyo, iiwan din kayo pag nag-asawa na? Sige po. O yan. Yung iningatan nyo, iiwan din kayo someday. Tama ho ba? O ganun mga kapatid, no? Pag nagpamilya na yan, iiwan na kayo niyan. O ganun mga kapatid, no? Paminsan-minsan, madadalaw, o kung kayo po ay kung kayo ay close yung family ties, pwede nyo isama. Kaya lang, minsan may problema din, pag magkakasama yung, di ba, ganun, So, mga kapatid, much better, pag may pamilya na, ganun talaga, nagse-separate na. So, di ba, iniingatan natin yung mga anak natin kahit iiwan tayo paglaki na. Much more, mga kapatid, how much more kung iingatan natin ang pananampalataya, no? Ingatan natin yung faith kasi, ito yung bagay na hindi tayo iiwan. Iiwan na tayo lahat, hindi ang Diyos. No? So, yan ang sabi sa atin. And then, eto mga kapatid, may nakasulat din dito, ito yung huli. Ang sabi rito, pakabanalin kayo ng Diyos, Diyos ng kapayapaan, pakabanalin kayo sa inyong espiritu, kaluluwa at katawan. Sabihin nyo nga mga kapatid, holiness. Isa pa po, holiness. Ibig sabihin kabanalan. No? So, Pastor, kailangan bang maging banal ang Kristiyano? Opo. Kailangan banal tayo. Pastor, paano mo magpakabanal? Kailangan ko bang, kailangan hindi ako makakapagmura isang araw? Isa yun, bahagi. Kailangan ba ng ganito? Well, ganito,
Alam niyo na may mga tao nagpapakabanal, alam natin sa sarili natin hindi natin kaya. Amen po ba? So, ang susi para maging banal ay pananampalataya pa rin, no? Kasi mga kapatid, alam niyo po ba sa Bible, hindi talaga kaya ng tao maging banal. Kasi sabi ng Bible, ang tao ay sinners, makasalanan. Pero kaya natin yan kasi ang sabi ng Bible, may pumapasok sa atin. Sabihin nyo nga po, Holy Spirit. Ang Holy Spirit tumitira sa mga anak ng Diyos. So, Pastor, ang Holy Spirit ba tumitira sa mga tao? Opo. At ako naniniwala, may mga tao ngayon dito na kasama natin, nakikinig, nasa kanila ang Holy Spirit. Okay. So, Pastor, ba't hindi ko nararamdaman? Mga kapatid, tandaan nyo, hindi sa lahat ng panahon nararamdaman natin ang Holy Spirit. Nakikinig po, no? Pero alam nyo po, sabi ng Bible sa atin, hindi pakiramdam, pananampalataya ang kailangan. So, sabi ng Bible sa atin, papakabanalin tayo ng Diyos kapag nasa atin ang Espiritu niya. So, bakit mahalaga yung kabanalan? Kasi ang sabi sa atin, ito yung mag-iingat sa atin para handa tayong humarap sa Panginoon pag ikakasal na tayo kay Jesus. Sino na ba rito yung handang ikasal kay Jesus? Mayroon na ba? Mga kapatid, kailangan handa tayo. No? Kasi sabi ng Bible sa atin, sa panahon na to, someday, hindi ko alam ng oras at panahon, pero darating siya at sasalubungin natin siya sa alapaap. Kaya mga kapatid, sabi ng Bible, pakabanalin kayo ng lubos kasi kailangan holy tayo sa pagharap sa Kanya. So, mga kapatid, sa araw na to, ito yung preparation natin para handa tayong humarap sa Panginoon pag sa panahon na to, no, na malapit na siyang bumalik. May natatandaan ba kayo sa Siyam? Ayan, ano? Ako lang ang daldal eh. Meron bang natatandaan sa Siyam na binasa natin? Okay, meron, ano? O ano yung una? Okay. Sino yung nakakatanda na lang? Ano yung natatandaan nyo ng preparation? Tama. Maging masaya sa Diyos, no? Meron pa ha? Ayun. Mga kapatid, doon nakalagay. So, mga kapatid, sa araw na to, magpasalamat tayo sa Diyos. Tumayo tayo lahat. Let us all stand. Sino ba itong bata mabait na to? Zion. Kilala ko yan. Okay, mga kapatid, panalangin tayo. Let us pray. Zion. Alam niyo po ba yung Zion ay diyan maghahari si Jesus. Kaya maghahari ang Lord sa batang ito. Zion. Yes. Pag-pray tayo. Pag-pray natin yung Zion na to. At lahat tayo. Mag-pray tayo. Dakilang Ama, samahan niyo po ang mga kapatid namin sa araw na to. Salamat sa fellowship namin ngayon. Pagpalain niyo po ang mga kapatid namin. Nawa Ama, sa tuwing kami ay magsasamba sa inyo sa tahanang ito ng De Los Reyes, ang inyong biyaya po ay inyong ibuhos tulad ng ulan sa mga kapatid namin na bukas ang tahanan para tumanggap ng pagpapala mula sa inyo. Pagpalain niyo rin ang mga kapatid na nakikiisa po sa pagsambang ito. At Ama, dinadalangin namin yung mga bagay na mali sa katawan ng aming mga kapatid, mga karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin, Ama, ibigay niyo po ang healing, ang miracle healing in the name of Jesus Christ. Sa isang kapatid namin nangangailangan ng inyong healing, Father. In the name of Jesus, in the name of the Lord Jesus Christ, pagalingin niyo ang karamdamang ito. Lord Jesus, hallelujah. Pagalingin niyo po. Hallelujah. Sumasampalataya kami sa inyong biyaya. Amen. Hallelujah. Dakilang Diyos, pagpalain niyo rin po. Lahat kami nandito ngayon. Tumanggap kami ng habag mula sa inyo sa araw na to. Biyaya na kailangan, dinadalangin din namin, Ama, sa pag-iisang dibdib po ni Tito George bukas. Nawa kayo magbuklod sa mag-asawang ito. At nawa, Ama, magpahayag kayo sa kanila. Dahil mahalaga po sa pagsasama ay kayo ang sentro ng isang pamilya. I-bless nyo po ang mga kapatid kung kami po ay nakakaranas ng mga suliranin sa relationship. We believe, Father, na you are the one who could heal every pain sa puso. Dahil walang pain na hindi nyo kayang pagalingin. Kaya, Father, bigyan nyo kami ng kapanatagan. Iasa sa inyong biyaya ang lahat. Dahil may solusyon
kung kami po'y aasa sa biyaya. Bless us, Father. Samahan yung mga kapatid, palakasin nyo kami. In the name of the Lord Jesus Christ, lahat po tayo magsabi ng Hallelujah. Amen. Makakupo na po tayo, mga kapatid. Isang pagkakaloob po natin sa Panginoon, mga kapatid, no? Let us share the blessing. Sabi nga po ng Bible sa atin, may nakasulat, no, na hilingin natin sa Panginoon na makapagbigay tayo, no? Alam niyo po maganda yung prayer, no? Kasi di ba sa prayer, we are more on hingi, no? Pero nag-pray na ba kayo na, Lord, I want to give. Gusto kong magbigay. So alam niyo may kapatid tayo no yan ng prayer. Alam niyo ba na marami na siyang kayang ibigay? Mga kapatid, no, nang sabihin niya, Lord, hindi ako manghihingi. Turuan niyo po kung ako magbigay. So alam niyo, ang lupet, no? Ang dami niya nang naibibigay, mga kapatid, no? Kaya, salamat sa Diyos dahil blessed yung kapatid natin na yan. Hallelujah! So mga kapatid, sa pagkakaloob po natin sa Panginoon, no? Ng ating mga offering and tithes, ay let us sing, awitin natin yung seek the kingdom of God and His righteousness. No? So, pasa na lang po natin, pasa na lang natin mula doon. Ayun, mula kay Ate Shalom, papunta rito. Habang umaawit po tayo ng awit, mga kapatid, no, ng seek ye first the kingdom of God. Praise God. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, Hallelujah! Sa purihin ng Diyos, sa mga biyaya po na ipapagamit natin sa pagpapalaganap ng Kanyang salita. Manalangin tayo. Ama, basbasan niyo po ang mga biyayang ito. Makapagbigay ito ng dagdag na blessing para amin pong ma-deliver ang marami pang gospel message at magamit po ito sa pangangailangan po ng inyong church. Ito ang aming panalangin. In Jesus' mighty name, tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Sa panalangin ng pagtatalaga. Mga kapatid, ano man yung ating naisip pag-pray, extend natin yung ating right hand. Kung mayroon po kayong personal na kailangan ipag-pray, extend natin yung ating right hand. Hallelujah. Ama, nandito po ang mga kapatid, kinikilala ang inyong habag. Ano man po ang kanilang prayers sa puso nila. Ito man ay light or heavy, ito man po ay practical na pangangailangan or mabigat na pangangailangan. Ama, batid niyo ang puso namin. Turuan niyo kaming manalangin. Turuan niyo kaming magtiwala sa inyo. Nandito ang inyong mga anak, tinatalaga namin ang aming mga buhay sa inyo, Ama. Dahil kung kailangan namin mag-commit, eto na yon. Darating na si Jesus, ang inyong anak, maghahari sa amin. Ihahanda niya ang mundong ito. Dadaan sa apoy ang mundong ito. Pero dadaan sa biyaya ang inyong mga anak. Ama, dalisayin niyo kami ng apoy ng pananampalataya. Maging ganap kami sapagkat nais niyo na kami po ay ganap sa pagharap sa inyo. Ama, pagpalain niyo po ano man ang aming ipinagpipray ngayon, i-honor niyo po ang inyong ang petisyon ng inyong mga anak ngayon. At Ama, tanggapin nila ang inyong habag. Sabi niyo po, sa panahon ng pangangailangan, bukas ang mercy seat. Bukas ang luklukan ng awa. Nandito kami, Ama, nananalangin. Buksan niyo po ang habag, ibuhos niyo sa inyong mga anak. Kung paanong noong panahong namatay ang Panginoon sa cross, binuksan nyo ang kurtina ng biyaya. Bumuhos ang habag sa mundo.
higit sa inyong mga anak. Kaya Ama, muli, gawin nyo ito mula sa langit papunta sa lupa. Papunta rito sa aming mga puso. Ama, paspasan nyo ang bawat kapatid namin. Biyaya, biyaya, biyaya. Tanggapin namin sa tanghaling ito, sa hapong ito. Sa ating Diyos na nagmamahal, kinikilala, ating tinataas ang kanyang dakilang pangalan. Sa Diyos na nagmamahal sa atin ng walang hanggang pag-ibig. Sumaatin ang kanyang biyaya at habag. Dumating nawa ang kanyang supernatural sign sa atin. Dumating nawa ang kanyang mercy sa atin. Sa Diyos na nagmamahal, pinakita niya ito sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Itaas natin ang kanyang pangalan ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. At amen. Hallelujah. Kumustahan tayo mga kapatid? God bless. Sabihin natin, God bless. God bless. God bless sa inyong lahat. God bless po sa lahat na naka-online. God bless po. God bless. Galing na kami. Ano sa pamanik? Bro, maulog na. Ano ka ba, bro? Pero ano, sama ka doon ka diba? Ano yung nagdaka po? Nababasa ka na? Love. Ay! Hanggang bukas kayo rito, bro. Hanggang bukas ka. Hindi ka nangingilala, ha? Pero nagbunoksan mo lang? Ha? Hindi ka nangingilala. Medyo sulok. Bye. Kailan?